Apat na taon na ako rito sa Singapore. Ako 7 months pa lang ako dito sa Singapore. 14 years. DH ako, taga-alaga ng bata, taga-luto, taga-linis, lahat-lahat. Ang amo ko, Pilipino. Mabait ang Pilipino, kaya lang pagdating sa sweldo, medyo kuripot sila. Walang bonus-bonus, walang kung ano yung sweldo, yun ang sweldo. Taon na ako ngayong August, nakadalawang employer ako. Yung first employer ko, Pilipino, so direct hiring ako galing Pilipinas. Ngayon, ang amo ko, foreigner. Okay naman yung trato nila sa akin kung i-compare doon sa Pilipino kong amo. Mas gusto ko yung trato ng foreigner kaysa sa amo kong Pilipino. Okay naman, mabait sila pareho, lalo na yung sir ko. Hindi ako pinapabayaan sa mga pangangailangan ko, lalo na sa pera. Pag may problema sa bahay, lalo na yung mga bonus, yung allowance, every Sunday yon. Hindi naman sa dinadown ko yung mga Pilipino kasi Pilipino rin ako. So wag naman masaktan yung mga kapwa Pilipino na OFW din na naghihirap na tulad ko na pumunta ng Singapore para kumita ng pera para sa pamilya. Kaya lang hindi nila sinusunod yung contract eh. Ang nasa contract 600, bibigyan ka ng 350. Tapos sasabihan ka pa, kung gusto mo magreklamo, i-complain mo kami sa MOM. So, mahirap eh. So sa tulad namin, mahirap mag-complain kasi kapwa mo Pilipino. Pwede, may rights kami magsumbong sa MOM. Kaso ganito ang mangyayari. Kapag sumumbong kami, kasi ang mga employer may rights na i-send back kami sa Pilipinas. So yun ang masakit sa amin. Kapwa mo Pilipino, hindi dinadown ka. Ito talaga ang tambayan ng mga Pinoy. Orchard, minsan sa mga park. Kasi dito lang yung malapit na, kunyari, magkipagkita kayo, ito lang yung madaling place na hanapin, yung saka yung mga pagkain. Dito kami tumatambay kapag galing sa church. Every Sunday, nandito kami. Magkita-kita ng mga friends, konting pahinga, tapos kukwentuhan kung ano yung problema doon sa kabilang sa amo nila. Tapos mag-share ka din kung ano yung experience mo sa amo mo. Parang nakakapaghinga ka sa kanya, nakakakuha ka ng lakas. Yung first 3 months ko dito, at talaga umiiyak ako, lalo pag naalala ko yung anak ko. Bawal gumamit ng mobile ha. Yung nanay ng amo ko bago ako dito sinama, huwag kang gagamit ng cellphone, huwag mong gagamitin ang telepono sa bahay ng anak ko, bawal. Naiiyak na lang ako. Kasi wala kang makausap. Kasi wala kang cellphone. So, minsan bumababa sa sa playground, yung mga kapwa yaya, nagdadala ng bata, naglalaro. So, kami na lang nagkikwentuhan. Walang telepono nun, bawal. 3 buwan ako nag-taste, walang cellphone. Siyempre, malungkot. Doon kasi kasama mo buong pamilya mo. Wala ka mang makain, sama-sama kayo. May problema, pwede mong sabihin kaagad sa mga magulang mo. Dito, parang ang hirap. Pag wala kang load sa cellphone, parang hirap tumawag. Hirap ang humingi ng tulong sa amo. Siyempre, sa Panginoon, nag-church ako. Tapos sa mga friends ko. Minsan, namamasyal kami, naiibsan yung lungkot. Kumbaga, pag sama-sama kami, nagtutulungan kami na mapasaya ang bawat isa.